Amigo, andito na naman ako. Maganda, maganda, gwapo. Amigo. Salamat Panginoon sa mensaheng ito. At ito ang aking babasahin. Nasa 7. 7 ng Hebreo. Ito binigay sa akin. Ibang saserdote tulad ni Melchizedek. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ito binigay niya sa akin. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melchizedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kung gayon, inalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang napaging ganap ang kautusan, ngunit higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin sa pamamagitan nito. Nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang buhay ay hindi sumusumpa. Ang Diyos ay hindi sumumpa nang gawing saserdote ang iba, ngunit sumumpa siya nang gawin niyang saserdote si Jesus ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ang Panginoon ay sumumpa dahil siya'y magbabago ng isip. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Dahil kay Jesus, tayo'y nakatitiyak ng isang lalong mabuting tipan. Dati, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagka-saserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas na kagaya ng sangkalangitan. Mataas pa kaysa sangkalangitan, hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at magpagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsay maghandog si Jesus at siya'y pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, may mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan, subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak. Banal magpakailanman at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Amen. Ito binigay sa akin. Binigay niya po ito sa akin kagabi. Ngayon ko babasahin. Kaya ito binasa ko para sa ating lahat dahil ito binigay niya sa akin. Salamat Panginoon at sa aking Holy Spirit. Hindi mahalinhina ng ating Panginoong Jesus. Nakasulat siya, no? Magpakailanman. Hindi siya pwedeng palitan. Nakasulat siya, no? Basahin niya to. Nandito sa 24. Sa 7:24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagka-saserdote. Ayun, nakasulat. Linaw-linaw. Ang linaw-linaw. Walang pwedeng magpalit sa kanya. Siya lang ang tunay na guro, ating tagapagligtas, lahat-lahat na sa kanya, dahil sa kanya na inaatas ng Diyos Ama sa langit ang lahat-lahat. Kaya sa kanya tayo
Hindi tayo maliligtas kung hindi tayo dadaan sa Kanya. Kaya siya ang tunay nating daan, pintuan. Walang ibang pinto kundi ang Panginoong Hesus. Bago tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon, no? Sa Kanya muna tayo dadaan bago ang lahat-lahat sa Panginoong Hesus. Ayan. Nakasulat dito, siya ang magpakailanman. Anak na banal na magpakailanman. At walang makahalinhin sa Kanya. Walang makapagpapalit. Walang pwedeng makpalit. Yan ang dumating kaysa, nakasulat at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Nakasulat dyan, May mga kahinaan ng mga dakilang saserdote. Mga saserdote may kahinaan daw. Siya, minsan lang siya naghandog. Kaya yung panghandog niya, pangkalahatan at pang magpakailanman. Diba ang linaw-linaw? Siya lang ang ating guro. Tunay na saserdote. Lahat sa Kanya nandyan na. Salamat po mga amigo-amiga, gwapo-gwapa sa inyong lahat, mga nakikinig. Yan, ito binigay sa akin. Kagabi ito binigay. Ngayon ko lang binasa. Salamat. At ito rin. Salamat kung kayo na naniniwala. Magpatutuwa ako. May pinakita sa akin kahapon. Leon, nakadapa na leon. Puting-puti. Tapos, isang babaeng nakasuot ng puti na may dalang tungkod, babae. Nakaputi. Yun ang, pinakita sa akin. Pero nakatalikod, hindi ko kung babae ba yun o lalaki. Basta nakaputi siya lahat. Yun ang pinakita sa akin. Salamat po kung kayo nakikinig. Gwapo-gwapa. Sa ulitin kung meron pa. Salamat ulit, Panginoon. At syempre sa akin, Holy Spirit. God bless everyone.